Ito ang 5 nakakakilabot na kwento ng mga pangyayaring pwedeng mangyari sa totoong buhay, mula sa dating app na nauuwi sa patibong, kahina-hinalang estranghero sa bahay, hanggang sa mga normal na tagpo na biglang nagiging bangungot. Isang balita ang lumabas sa telebisyon. May namataang serial killer sa paligid na target ang mga babaeng biktima. Tahimik na nanonood ang babae ng ulat, sandaling natigilan at nag-isip. Maya-maya, tumunog ang doorbell. Isang repairman ang nasa labas. Nakatayo ito nang nakatalikod sa peephole at tumatangging humarap kahit ilang ulit siyang pakiusapan ng babae. Paulit-ulit nitong sinasabi na kailangan niyang i-check ang fire alarm. Bagamat may pag-aalinlangan, binuksan pa rin ng babae ang pinto. Ngunit pagkapasok ng repairman, lalong naging kahina-hinala ang mga sinasabi nito. Habang sinusuri ang alarm, bigla, sinasadya man o hindi, ibinaba niya ang zipper ng kanyang pantalon at sa paraan ng kanyang pagtingin-tingin, malinaw na hindi siya basta inosenteng teknisyan. Kung hindi man siya manyakis, siguradong hindi rin siya mabuting tao. Lalong kinabahan ang babae at mabilis na isinara ang pinto ng kwarto sa likod niya. Samantala, ipinagpatuloy ng repairman ang pag-inspeksyon habang tila walang pakialam na nakikipagkwentuhan. Tinanong niya kung mag-isa lang ba itong nakatira, isang tanong na mas tunog pagsisiyasat kaysa simpleng pakikipag-usap. Hindi gaanong sumagot ang babae. Pagkatapos, binanggit ng repairman ang serye ng mga kamakailang pagpatay at idiniin na pawang mga babaeng mag-isang namumuhay ang mga naging biktima. Nanginig ang babae sa takot. Sa sandaling iyon, pinagsisihan niyang pinapasok niya ang isang estranghero sa kanyang bahay. Makalipas ang ilang sandali, walang paalam na pumasok ang repairman sa kanyang kwarto. Sa kama ay nakalatag ang isang set ng sexy niyang pajama. Tinitigan niya iyon at ngumiti ng may masamang kahulugan. Napansin ng babae na may mali, kaya dali-dali siyang nagsinungaling, may kaibigan daw na darating, at pinakiusapan ang repairman na umalis na. Ngunit tinawanan lamang siya nito. Lumapit ito sa kanya at tila pustahan pang nagsabing wala namang darating. Nabuking ang kanyang kasinungalingan, kaya likas na iniwasan ng babae ang pagtitig sa mga mata nito. Habang mas kinakabahan siya, mas tila nag-i-enjoy ang repairman sa kapangyarihang hawak niya sa sitwasyon. Naglakad ito patungo sa banyo at ang mga salitang binitiwan niya ay mas kahawig ng pagbabanta kaysa simpleng komento. Sa puntong iyon, lubos nang natataranta ang babae. Mabilis siyang bumalik sa kwarto, kumuha ng stun gun para sa sariling depensa at saka pinatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Tahimik siyang gumapang papunta sa pintuan ng banyo, balak atakihin ang repairman sa sandaling lumabas ito. Ngunit biglang umandar ang telebisyon at ang robot vacuum na naka-timer. Nabigla siya sa ingay at sa isang iglap ng pagka-distract, sinugod siya ng repairman, galit ang mukha. Nahulaan na nito ang kanyang plano at hinawakan siya sa lieg. Sinasakal siya. Sa sandaling tila nakabitin sa manipis, nahibla ang kanyang buhay, nadulas ang repairman sa vacuum at bumagsak sa sahig. At nang akala niya ay nakaligtas na siya sa panganib, muling bumukas ang telebisyon at ipinagpatuloy ang balita. Dito naganap ang pinakamalaking twist ng kwento. Naglabas ang pulisya ng video ng serial killer. Hindi inaasahan ng lahat, ang killer pala ay isang babae. Payat, kakitakit at napakaganda. Eksaktong tulad ng babaeng nakatayo sa harap ng repairman. Sa sandaling iyon, napagtanto ng babae na hindi pulis ang repairman. Tumigil na siya sa pagpapanggap. Walang pag-aatubili, kinuha niya ang isang kutsilyong pangprutas at tinapos ang nasimulan. Pinatay niya ang repairman. Sa kanyang mga huling sandali, marahil ay hindi maisip ng repairman kung paanong ang isang tila karaniwang horror story ay naganap mismo sa kanyang harapan. Isang matandang babae na naka-wheelchair ang naipit sa hukay ng puno sa gilid ng kalsada. Kahit anong tulak ang gawin niya, hindi niya maiyahon ang sarili palabas. Isang batang lalaki na naghihintay ng bus, sa malapit ang nakakita sa kanya at agad na nag-alok ng tulong. Lumapit siya sa likuran nito at gamit ang kanyang lakas. Itinulak palabas ang wheelchair. Lubos ang pasasalamat ng matanda. Pinuri niya ang kabaitan ng bata at sinabing mukha itong maamo at mabuting tao. Ngunit nang paalis na sana ang bata, muli na namang naipit ang matanda sa isa pang hukay ng puno. Sa kabila nito, determinado ang bata na tulungan siya hanggang dulo. Muli niyang itinulak ang wheelchair palabas
at iginiit pang ihatid na siya pauwi. Habang nasa daan, inilabas ng matanda ang bago niyang folding phone at tinawagan ang kanyang pamilya. Sinabi niyang may tumutulong sa kanyang makauwi at makakarating siya sa loob ng 30 minuto. Tinulak ng bata ang wheelchair papuntang kanluran. Dumaan sila sa mga lubak-lubak na eskinita at umakyat sa matatarik na bahagi ng kalsada, kaya naging mahirap ang 30 minutong biyahe. Gayunpaman, kahit napapagod ang katawan, hindi iyon ramdam ng bata. Lubos siyang nalunod sa mga papuri ng matanda na hindi niya namalayang nawawala na ang kanyang pag-iingat. Sunod-sunod ang mga papuring puno ng positibong salita hanggang sa tila mawala ang kanyang sariling pagdududa. Bilang pasasalamat, inalok pa siya ng matanda ng isang maliit na aso. Sa sobrang tuwa, tinanggap iyon ng bata. Ngunit pagdating nila sa ibaba ng gusali ng matanda, natigilan siya sa kanyang nakita. Ang gusali ay luma at halos wasak na, may amoy ng pagkabulok at walang anumang palatandaan na may nakatira roon. Napansin ng matanda ang pag-aatubili ng bata, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang anak at inutusan itong ilabas ang aso. Hindi na hinintay ang reaksyon ng bata at iginiit na ihatid siya hanggang sa elevator. Sa loob ng gusali, madilim ang ilaw. Halos walang makita at walang bakas ng ibang tao. Kabado ang bata habang dahan-dahang sumusunod. Ang tanging maririnig ay ang malakas na tibok ng kanyang puso sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Sa wakas, narating nila ang elevator. Habang mabagal itong bumababa, unti-unting nakaramdam ang bata na may mali sa sitwasyon. Binitiwan niya ang wheelchair, tila nahihilo at nalilito. Agad namang inilabas ng matanda ang litrato ng aso at pinilit siyang tingnan iyon, sabay ulit-ulit na pangakong ibibigay talaga niya ang isa. Ngunit habang iniscroll ng bata ang mga larawan, aksidente niyang nakita ang iba pang litrato ng matanda. Doon tuluyang nagising ang kanyang kutob na may panganib. Gusto na niyang tumakas. Ngunit mahigpit nang nahawakan ng matanda ang kanyang backpack. Pagdating ng elevator sa ikalawang palapag, desperado nang nagpumiglas ang bata. Itinigil na ng matanda ang pagpapanggap at ipinakita ang tunay niyang anyo. Pagkabukas ng elevator, 2 malalaking lalaki ang lumabas. Lubos nang natakot ang bata at iisa lamang ang nasa isip niya, makatakas kahit anong mangyari. Binitiwan ng mga lalaki ang maliit na aso at walang awang hinabol siya. Tumakbo ang bata papunta sa pangunahing pinto ng gusali, ngunit nakalak na ito. Sa sobrang desperasyon, tumakbo siya sa loob, naghahanap ng ibang labasan, naigupo niya ang ilang nakaharang na kalat upang makalamang ng kaunting oras. Ngunit nang akala niya ay makakalaya na siya, isang lalaking nasa labas ng pinto ang biglang humawak sa kanyang braso at hinila siyang pabalik sa loob. At sa sandaling iyon, tuluyan nang nahulog ang bata sa kailaliman. May isang dalagang nakapag-match mo sa isang misteryosong user sa dating app na ang profile picture ay simpleng cat emoji lamang. Nagplano silang magkita ng personal, ngunit paulit-ulit itong ipinagpapaliban ng lalaki, dahilan upang labis siyang madismaya. Kahit may mga balitang lumalabas tungkol sa mga killer na gumagamit ng dating apps para makapangbiktima, hindi iyon nakakuha ng kanyang pansin. Sa inis at pagkadismaya, tumayo siya at nagpunta sa banyo upang mag-ayos at maghilamos. Bago pa siya tuluyang makalabas, nakatanggap siya ng mensahe mula sa lalaki. Nakarating na raw ito sa tagpuan at tinatanong kung ano ang kanyang itsura. Hindi na siya gaanong nag-isip at sinabi niyang may dala siyang dilaw na bag. Ngunit habang naghuhugas siya ng kamay, may kakaibang nangyari. Muling nag-message ang lalaki at sinabing natagpuan na raw siya. Nalito ang dalaga. Paano siya natagpuan? Nasa loob pa siya ng banyo, kaya sino ang nakita nito? Habang naguguluhan siya, isang nakakakilabot na balita ang pumasok. May isa na namang naganap na pagpatay. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya kasama ng iba upang tingnan ang pinangyarihan ng krimen. Ngunit paglapit niya, nanlamig siya. Ang biktima ay may hawak na kaparehong dilaw na bag na inilarawan niya kanina. Sa sobrang takot, mahigpit niyang niyakap ang sariling bag at dahan-dahang umatras palayo sa mga tao. Mabilis ang tibok ng kanyang puso nang mapagtanto niyang muntik na siyang mapasama sa trahedya. Ang biktima ang tila na pagkamalan kapalit niya. Habang nanginginig pa, agad siyang umalis at tinawagan ang kanyang kaibigan upang humingi ng tulong. Pagbalik sa kanyang apartment, sinikap niyang pakalmahin ang sarili. Ngunit nang papasara na ang pinto ng elevator, isang babaeng nakasuot ng itim ang biglang pumasok dahilan upang mapatitig siya at matigilan. Nakabibinging katahimikan ang bumalot sa loob ng elevator.
Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sinilip niya ito. May notification mula sa dating app. Match successful. Kasabay nito, inilabas din ng babaeng nakaitim ang sariling cellphone at naroon muli ang cat emoji. Doon niya napagtanto ang nakakakilabot na katotohanan. Ang babaeng nakaitim ang killer. Inalis ng babae ang kanyang pagpapanggap. May masamang ngiti sa labi, kumuha siya ng kutsilyo at dahan-dahang lumapit sa dalaga, parang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Sa huling sandali ng kwento, tinakpan ng babaeng nakaitim ang bibig ng dalaga at paulit-ulit siyang sinaksak sa tiyan. Wala siyang nagawa upang makalaban. Unti-unti siyang bumagsak sa sahig, namamanhid ang katawan. Sa ilalim ng malamig na titig ng demonyong nasa harapan niya, tuluyan niyang nalagutan ng hininga. 10 oras na ng gabi nang huminto ang isang lalaki sa harap ng vending machine para bumili sana ng inumin, ngunit sa halip na bote ang makita niya, isang liham ng pag-ibig ang tumambad sa kanya. Sa loob ng sobre ay may nakalagay na $100 at isang mapangakit na mensahe. Hinihikayat siya ng sulat na maniwala sa tadhana sa mga pagtatagpong itinakda na ng kapalaran. Napangisi siya at binaliwala ang laman ng liham, saka ibinalik ito sa pinanggalingan, ngunit hindi siya matahimik. Paano kung may katotohanan nga ang lahat? Paano kung ito na ang tinatawag na destiny? Nadaig siya ng kanyang kuryosidad, pinalikan niya ang sobre at sinunod ang mga tagubiling nakasaad dito hanggang sa mapadpad siya sa isa pang vending machine. Katulad ng nauna, may panibagong liham ng pag-ibig na naghihintay roon. Mas kakaiba ang mensahe sa pagkakataong ito. Nakasaad na ang mga taong may type A o type B na dugo lamang ang maaaring magpatuloy sa laro, ang iba ay dapat tumigil na. Natuwa siya sa ideya at nagpa siyang sundan ang mga bakas, sabik na malaman kung saan ito hahantong. Ayon sa panibagong instruksyon, naglakad siya ng 120 hakbang hanggang sa marating ang ikatlong vending machine, kung saan may isa na namang liham. Sa pagkakataong ito, mas marami ng detalye tungkol sa babae ang isiniwalat. Isa siyang Virgo at naghahangad na makatagpo ng isang Taurus para sa isang relasyong itinadhana. Agad niyang inilabas ang kanyang cellphone at sinuri ang kanilang compatibility. Laking gulat niya nang makita na 75% ang tugma ng kanilang mga zodiac sign. Muli niyang sinunod ang susunod na mga direksyon. Dumaan siya sa isang lagusan, pumasok sa isang makitid na eskinita, at sa huli ay nakarating sa isang lumang vanity table. Sa loob ng drawer nito ay may isa na namang sobre. Pagbukas niya, isang litrato ng babae ang bumungad. Bata, maganda at nagniningning ang aura. Ang lalaki, na 30 taon nang walang karelasyon, ay halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa wakas, tila pumapanig na sa kanya ang tadhana. May huling instruksyon ang liham. Maglakad pa ng 100 hakbang at mararating na niya ang kanyang patutunguhan. Walang pag-aalinlangan, agad siyang naglakad. Habang papalapit, namangha siya nang makita ang isang puting hugis-pusong disenyo na gawa sa mga talulot ng bulaklak, isang masinsing simbolo ng pagmamahal. Nadama niya ang effort at sinseridad sa likod nito. Pumasok siya sa gitna ng bilog na bulaklak at tinawagan ang numero ng babae. Sa kabilang linya, narinig niya ang tinig nito na nagsabing manatili lamang siya sa kanyang kinatatayuan. Kapag ginawa niya iyon, magpapakita raw ito sa kanyang harapan. Sa sobrang excitement, inilabas pa niya ang kanyang cellphone upang i-record ang espesyal na sandali. Sa biglang pag-ihip ng hangin, $100 ang napadpad sa kanyang paanan. Tila ba tuluyan nang nagbago ang kanyang kapalaran, yumukos siya upang pulutin iyon, ngunit sa loob lamang ng 1 segundo. Tinupad ng babae ang kanyang pangako, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Nang itaas niya ang kanyang paningin sa nakabukas na bintana sa itaas at sa bilog ng mga bulaklak sa ibaba, doon niya napagtanto ang nakakagimbal na katotohanan. Ang itinadhana niyang pagtatagpo ay isa lamang patibong na inihanda ng isang mangangaso. May isang binatang araw-araw nagigising ng maaga at tahimik na naghihintay sa tapat ng kanyang pinto. Sabik na masilayan ang magandang flight attendant na kapitbahay niya habang papasok ito sa trabaho. Tinatansya niya ang oras upang eksaktong mabuksan ang kanyang pinto. Kasabay ng paglabas nito, ginagamit iyon bilang palusot para palihim na kuhanan siya ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Unti-unti, nahuhumaling siya sa mga kasuotan nito araw-araw at sa paraan ng pagdadala nito sa sarili habang naglalakad. Lumalalim ang kanyang pagkahumaling. Bawat umaga,
Kunwari papasok din siya sa trabaho para lamang makasabay ito sa elevator, binubuo sa kanyang isipan ang mga romantikong tagpo na hindi naman talaga nangyayari. Isang araw, tila sinuwerte siya, habang nagsasara ang pinto ng elevator, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga daliri. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit bago pa niya malasap ang sandali, narating na nila ang unang palapag. Akala niya'y doon na magtatapos ang lahat, ngunit bago ito tuluyang umalis, sinulyapan siya ng flight attendant at nginitian. Nagtagpo ang kanilang mga mata at tuluyan na siyang nalunod sa kanyang ilusyon. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang tumitindi ang kanyang obsesyon. Ilang oras niyang pinapanood ang mga video nito at hindi siya makatulog hanggat hindi niya iyon nagagawa. Umabot pa sa puntong nakikinig siya sa bawat galaw nito habang naliligo. Ngunit hindi na siya nasisiyahan sa panonood lamang mula sa malayo. Gusto na niyang malaman ang lahat, ang buhay nito, ang mga sikreto, ang bawat kilos at hakbang. Isang araw, habang pinagmamasdan ang mga magkasintahang naghahalikan at naglalambingan sa labas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na dalhin ang lahat sa susunod na antas. Gumawa siya ng nakakagimbal na pasya. Papasukin niya ang pribadong espasyo nito. Sa isang maulang araw, inakyat niya ang gilid ng gusali, binaliwala ang panganib, at palihim na pumasok sa apartment ng flight attendant. Pagkapasok, tumalon siya sa kama nito at inamoy ang unan, tila ninanamnam ang presensya nito. Hindi niya alam, may matang nagmamasid mula sa loob ng aparador. Pagkatapos, nagtungo siya sa banyo, kumuha ng mga litrato at gumamit pa ng sipilyo nito para magsipilyo ng kanyang ngipin. Bigla siyang nakarinig ng ingay. Nanlamig siya nang mapagtantong maagang nakauwi ang flight attendant. Agad siyang nagtago sa ilalim ng kama. Pagpasok nito, napansin ang mga tsinelas na hindi nakaayos sa banyo, palatandaan na may ibang taong pumasok. Ngunit imbes na magwala o maghanap, mahinahon itong tinanggal ang kanyang scarf at nagsalita sa kawalan. Wala namang ibang tao rito. At walang babala, naghubad siya ng damit at diretsong pumasok sa banyo. Sa ilalim ng kama, naguguluhan ang binata kung tatakas ba siya o mananatili. Ngunit nang marinig niya ang huling linya na binitawan ng flight attendant, inakala niyang iyon ay isang tahimik na paanyaya. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at lumapit sa pintuan ng banyo. Habang inabot niya ang doorknob, biglang bumukas ang pinto. Nagkatitigan sila, kapwa na bigla. Nakatayo siyang parang estatwa, handang umamin sa nararamdaman, nang biglang bumukas ang pinto at isang lalaking mukhang siga papasok sa apartment. Naiwan siyang tulala nang magpalitan ng tingin ang thug at ang flight attendant. Doon niya lamang naunawaan ang katotohanan, magkasintahan ng dalawa, at ang lahat ng iniisip niya ay isang bangungot. Habang umatras siya at pilit na nagpapaliwanag, biglang bumukas ang pinto ng aparador at bumungad ang isang malamig at walang buhay na katawan. Sa sandaling iyon, tumambad sa kanya ang mas nakakatakot na katotohanan. Ang flight attendant at ang thug ay mga serial killer. Ngunit huli na ang lahat. Dahil nalaman niya ang sikreto, wala na siyang takas. Sa kanyang huling sigaw, bumagsak siya sa sahig. Binayaran ang sukdulang kapalit ng kanyang sariling kahibangan. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.